yung public life po natin, pwedeng sabihin nila na mas babad ako sa maraming tao, mas maraming gustong kausap. Pero ang pinakamasarap po sa aking time, yung moment ko lang sa Lord, yung gusto ko solo lang. Hindi ko tatapusin ito nang walang fast talk. Fast Are talk. you familiar with fast talk, Pastor? Si Kuya Boy. Tito Yes. Boy po ba yan? By this time, hindi si Tito Boy, it's Tita Lady. Tita. Sige, Pastor. Simulan natin a very fast talk po about discipleship and about your life. Ready ka na, Pastor? Sige po. Fast talk. Let's start. Ayaw na talagang umaten ng cell group mo, Pastor. Ano gagawin mo? Magandang buhay! This is your Lady Red Driver, and now is the time to bring you into the beauty of life. Ready? Let's go! Then, Pastor, who is your favorite Bible character that reflects leadership? Meron po ba? Si Moises po yung isa po naming tinitignan na as a group po si Moises po ay sa akin po Yes. Para sa akin si Moises po kasi si Moises parang tinaas niya po yung kanyang tungkod para makadaan po yung mga Israelita outside paglabas po nila ng Egypt. Parang yung leadership ko po, okay lang po kung may mauna po sa akin disciple ko. Mas may yumaman sa akin, mas gumaling sa akin. Wala pong problema kung sila po yung unang makatawid doon sa mga promised land. Pero ako po bilang leader, yun po yung pinakamasaya ko pong nakikita na makapag-produce ng magagaling, matatalino, sobrang lapit kay God na disciple. So kahit mauna pa sila sa akin, mas maging magaling pa sa wala po ako mo mas ano ko po yun, pride po ba ang tawag doon? Reward ko po yun na makakita ng mga disciple na sobrang blessed ng Panginoon. Personal po yun sa akin si Moises. Pero pa as a team, si Jairus po talaga. Si Jairus po kasi siya yung umiiyak na tatay na may... kaya para Jairus. Opo. Okay. Umiiyak na tatay na naghihingalo niyang anak. So parang si Jairus po, parang umiiyak na cell leader o leader for the next generation. Kaya as a team, iiyak natin yung next generation. I-equip natin ang next generation para hindi manakaw ng mundo, hindi makorap ng basura sa daigdig. Equip natin, ihanda natin sila, i-train natin sila, ibabad natin sila sa salita ng Diyos, yung next generation. Kasi sila naman po magpapatuloy ng ginagawa natin sa ating Panginoon. So, kaya si Jairus po as a team. Pero kung ako po tatanungin nyo, si Moises po yung nakikita ko po. Sa team, it's Jairus, and for you, it's Moses. Okay. So, Pastor, alam naman, wala pa kanina na nag-speak ka, how intimate you are kay God. So, question po, Pastor, how do you keep your intimacy with God? Iba po kasi yung yung public life po natin, pwedeng sabihin nila na mas babad ako sa maraming tao, mas maraming gustong kausap. Pero ang pinakamasarap po sa aking time, yung moment ko lang sa Lord, yung gusto ko solo lang. Yun yung pinakagusto kong ginagawa araw. May portion sa isang araw na dapat nasosolo ko po ang Panginoon. Everyday yun, Pastor? Talagang routine mo na yun? Opo. Isa pang curious ako, no? How many hours are you giving to God every day? Meron po kasing ate, parang paano ko buwatang kunwari ang work ko po sa store ay nagsisimula ng 9 o'clock ako pumapasok or 9 to 5 ganon. Meron akong tinatawag na kunwari 9 to 12 break ako, gusto ko munang magsulat, gusto ko munang mag-devotion para kasi gumalaw ka na, kumilos ka na ng 3 oras parang gusto ko lang mag-break muna para, Lord, ano yung next? Parang ganon, hindi naman sa pagiging spiritual, pero ganon po yung ginagawa ko. Everyday yan, Pastor, routine mo yan? Somehow, ganun po talaga.
Wow. 12 to 3, kunwari, work. Parang may nabuhos ka na eh. Lord, gusto ko ulit tumanggap. Ayoko siya ma-drain. Opo. Yung ganong relationship. Kaya may pagkakataon, pinakamahalaga sa akin, notebook at saka yung journal. Susulat ko lang po doon. Lord, thank you. May isa na akong nabenta. Lord, may nakausap na po ako. Pag nakapag-usap ka sa isang tao, lalo na pag may mga problema o nagpapa-coach, di ba, medyo nagbibigay ka na, nagbubuhos ka na eh. Dapat may time ka, Lord. Punain mo nga muna ako. Ano po yung next pa? May marami pa akong gagawin ngayong buong araw na to eh. Parang in-betweens, marunong dapat tayong makakonect kay God. Yes. In-betweens ng, kaya wala siyang specific na dapat morning lang ba ako makikipag-usap or evening lang, patulong lang, pagtulog. Dapat mayat maya eh. Yes. Mayat maya tayo nagpapapuno, nagpapababad sa ating Panginoon. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari after etong pag-uusap natin, mukhang maganda, pero mamaya baka may problema tayo. Yeah. So sama ko, meron ka lang ding, Lord, konti pa, medyo pagod ako ngayong araw na to, tulungan mo nga ako. Kaya pinakamasarap po, yun, yung ganung moment, mga in-between na sa mga oras na may ginagawa, sundot ng konting, kahit hindi naman po word parate, kaya worship lang, magpapatugtog ka lang ng worship, 2 kanta, makapag-rest lang. Yeah. Ng 15 minutes, 30 minutes, balik ulit sa ginagawa. Totoo. Yun po yung isang disiplina. Ang sarap din pong i-practice. So, yun po yung ginagawa niyong Opo. routine. Yan. Sige, Pastor, sobrang dami kong natutunan and sobrang dami niyo pong na-share sa ating mga viewers for today na alam ko naman na after they watch this, malaki yung impact sa kanilang life. And hindi ko tatapusin ito nang walang fast talk. Fast. Are you familiar with fast talk, Pastor? Si Kuya Boy. Tito Yes. Boy po ba yan? By this time, hindi si Tito Boy, it's Tita Lady. Tita. Sige, Pastor. Simulan natin a very fast talk po about discipleship and about your life. Ready ka na, Pastor? Sige po. Fast talk. Let's start. Ayaw na talagang umaten ng cell group mo, Pastor. Ano gagawin mo? Pag ayaw, dati hinahabol, ngayon inihintay. Okay, nangungutang yung CG mo na balitaan mo, ano gagawin mo? Sasakaling ko. Gusto mong tumulong sa kapwa mo, leader, pero ayaw nila. Pagpe-pray ko na lang po sila. Okay, pinagalitan ka ng leader mo. Mas gusto ko po yun. Nagkaroon ng malaking issue ang CG mo na nalaman ng buong church. Anong gagawin mo? Sanay na po ako doon. Hindi pinapayagan ang cell group mo ng magulang niya. Sa ngayon po, tiwala na po sila, kaya okay na po kami. Ayaw maging leader ng mga cell group mo. Darating din po, magiging leader din po, hindi kita tatantanan. Given a chance to talk to God face to face, what will you say to Him? Thank you. Last, ako si Mel Basilio at ako ay... Ako si Mel Basilio at ako ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Wow! Thank you very much, Salamat din po, Pastor ate. Mel. Grabe! Salamat po. And Pastor, first, what is your message to your family? Sa aking pamilya, maraming salamat kasi ate, sa totoo lang, sila po yung yung family ko po, yung mga kapatid ko po, yung papa ko po, sila po yung nasa likuran ng ministry ko. Sila po yung supporter, silent supporter ng ginagawa po natin sa Panginoon. Amen. Thank you. Thank you sa paano po ba, madrama no? Pag sila po kasi, thank you dahil sinuportahan nyo yung pangarap ng kuya ninyo. Wow. Pastor, what is your message to your mentor and pastor at the same time? Kay Tatay Loy, nako. Sobrang ikaw yung pinakamalaking impact at malaking factor kung bakit po tayo nandito at pinagkatiwalaan ng Lord. Kaya kung meron man po akong panalangin para sa inyo, sobrang Lord, pahabain ang buhay mo, ma-enjoy mo yung buhay mo, marami ka pang mga pastor, mga youth pastor na matulungan, lalo na sa season na ito, marami tayong plano para sa gawain ng Lord. Ang prayer ko, bigyan ka pa ng malusog at malakas sa pangangatawan dahil marami pa tayong gagawin sa Panginoon. I love you, Tatay Loy. Yes. Pastor, may follow-up, pasundot lang kong Sige question. Kung given a chance din na makakausap mo yung ikaw sa sarili mo, anong advice ang ibibigay mo
kay Pastor Mel? Kung ngayon po, Uh-uh. mas maging matalino ka, unahin mo yung sarili mo para marami kang matulungan. Wow. Sige po, and for our final message, hingan ko po kay message, syempre, sa inyong mga cell group. Sa aking mga cell group. Kasama na po ba ito yung sa Praise Church Malabon? Yes, lahat Tsaka sa po. Praise Church Malabon, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ko kayo. At itong buhay na to, aalagaan ko, iingatan ko para mas mapaglingkuran kayo. Wow! At syempre, isang-isa na lang, Pastor. Sige po. Hindi matatapos to, hindi kita hinihingan ng iyong message sa ating mga viewers. Wow, thank you Lord. Sa ating mga viewers, sa vlog po ni Ate Milet, naniniwala po ako magamit po itong platform na ito para mas ma-empower po kayo, mas makashare po makapag-add value po sa inyo. Kaya itong pagbablog po niya ay hindi lang po ito katuwaan, kung hindi para maidagdag po sa inyong buhay. Hindi lang po sa pananampalataya, kundi even sa physical, emotional, mental, sa lahat ng area po. So, keep on watching, subscribe na po kayo dito, at talaga suportahan po natin ang aking Ate Milet. Yes! God bless po sa inyo. Yan, salamat po. Talagang last sa to, Pastor, message po sa lahat ng leaders, sa lahat ng mga churches, kung ano po ang gusto nyong ibigay sa kanila at mag-impact sa life nila sa araw na ito. Siguro maging healthy ka spiritually. Ikaw na leaders na nagbibigay, na naglilingkod, talagang alagaan mo po yung sarili po ninyo. Yun yung gusto ko lang pong ibahagi. Talagang marami po tayong wounds, marami po tayong pinagdadaanan sa paglilingkod. Alagaan nyo po. Hanap po kayo ng team ninyo na makakatulong, no? Kasi ang hirap po atin ng pag ikaw talaga yung head. Totoo. Ang sarap po may mga support group sa paligid na sobrang makakatulong po sa inyo. Yun po, wag kang bibitaw. Kayang-kaya po natin ito for the kingdom of God. Yes! Thank you very Salamat much, din, ate. Salamat Pastor din. Mel. Privilege and honor to interview a man like you. Praise God Grabe. po. Praise God, ate. Sobra. And sige, Pastor, magpaalam tayo sa ating netizens. Sabay tayo. Tuturuan kita. Ganito. Paano po? Bye-bye. Paalam. Sige po. Okay, doon ka. Dito ako. Ay, dito pala dito tayo po. sa gitna. Okay. Ulit, Pastor, dito tayo mag-start. Bye. Bye-bye. Bye. Paalam. Sige po. Okay. Sige po 1, 2, ready, go. Bye-bye. Paalam. This is your Lady Red Driver and I'm Mel Basilio. saying, have a nice day and God bless you all. Bye! Bye po.